pakilala po kayo. Ako, Anak ko po si grade ganito. ako po si Jomar 82. Ang anak ko ay nasa grade 5 at ako po yung SPTI President this year. Okay po. So, tanong ko po, paano po nakatulong itong paaralan sa anak niyo po? Malaking bagay po ang natulong sa anak ko kasi sa kagaya ngayon sir na yung anak ko palaging honor grade 1 hanggang grade 5. Tapos yung math po is palagi siyang nangunguna kada grade level. So, ibig sabihin ba nun, natuturuan po siya maayos dito? Yes sir. Kaya sabihin niyo po, natuturuan Oo po, natuturuan po siya ng maayos kasi kagaya po namin na wala po masyadong oras sa kanila. So, pagpunta nila dito, nandun. Pagpunta nila sa bahay, nakita ko na lang yung score niya, malaki. Ka-approve po dito, sir. mga ganyan lang sir, okay yan, ganda. Tapos, sir, anong grade siya pumasok dito, sir? Since grade 1, sir, until now, siya ngayon ay nasa grade 5. 5 years na. Ano po sa tingin niyo yung mga nagbago sa anak niyo simula nung nag-aaral siya dito? Yung palagi siyang nagtatanong sa akin na, ba't ganun, ba't ganito? Parang gusto niyang malalaman kung anong natutunan niya dito at itinanong niya sa akin kung may nalalaman po ba ako. Tapos parang gusto siya mag-experiment, ganyan, yung mga gaya ng kasaysayan. May alam pa siya sa akin dahil lang dito sa paralan na to, sir. Sabihin niyo, sir, naging curious yung anak ko. Oo, naging curious yung anak ko sa pag-aaral niya dito. Kasi marami na siyang ang kaalaman niya na hindi ko po alam. Siya na po ang nagsasabi sa akin. Oo, kasi tutulungan niya, sir. Aw? Si sir. Sir, gaano po ka-importante sa inyo na meron pong safe na classroom ang anak niyo po? Balik ka daw, sir. Kumbaga parang, bakit po importante na alam niyo pong safe po yung paaralan para sa anak niyo po? Di ba yung lumindol? Kasi parang angulo po nito is, di ba lumindol po? Oo. So parang pinabahan po kayo na baka mamaya gumuho yung building. Oo. Tapos ngayon yung SM Foundation po, nirepair po nila itong building Yes, agad oo. pagkas ng lindol. So sa tingin niyo po, bakit po importante na alam niyo pong safe yung anak niyo po habang nag-aaral siya dito? Mas maganda yung kasi yung safe siya sa paralan kasi tayo as parents, alam natin na safe siya doon at hindi tayo magdadalawang isip na pupunta sa paralan. Kasi nga sir, may po yun may drill, earthquake drill, ganyan, sa mga pangyayari sa ating kalikasan. Okay lang, sir, dagdag niya sabihin niyo, yung anak ko mahal na mahal ko yan. Kaya gusto ko safe siya. Pero alam ko na ang build ng SM Foundation, hindi yan basta-basta guguho. Dahil matibay yung pagkakagawa. Ang anak ko sir, mahal na mahal ko siya. Hindi ko siya, kalimut ko na. Hindi ko siya hayaan masaktan. Yung anak ko sir, mahal na mahal ko. Hindi ko kayang siya ay masasaktan. Pag ito sir, yung SM Foundation, ginawa ng paralan, nagdodonate sila, alam kong safe at ligtas sila dito kasi maganda yung foundation niya at kasi matibay po ito sir. Tapos, kayo sir bilang magulang, nung natapos po yung lindol, ano po yung mga naiisip nyo? O mga pangamba nyo po sa paligid? May iba-iba namang klaseng building na natayo. Hindi natin alam kung ano yung structure na ginagawa, anong pinaglalagay sa kanila. Tapos nung nasa SM building siya, hindi na ako nagdadalawang isip na safe talaga siya. As pagpunta namin dito, ayun nga, safe po sila po. Tapos, gano'n po kayong kapanatag na safe po itong building? Safe po ito sir at panatag po ako nasa 100% po kasi matibay yung structure dito sir eh. Yung paglindo lang po, hindi naman siya yung maliit-liit lang. Ano po yung pangarap niyo para sa anak niyo po? Last question. Siyempre po, gusto ko lang po Sorry, ang pangarap ko para sa anak ko. ang simpleng pangarap ko po sa aking anak ay
matapos na siya sa pag-aaral at makamit niya po yung gusto niya at magagawa ng magandang buhay sa kanyang sa Tagalog sa kanyang pagbuklod sa amin para buklod maghiwalay sa amin na mayroon siyang pundasyon Stable. stable. Yes sir, stable. Sir, okay lang sir, sabihin niyo na, di ba sir, PTA president kayo? Sabihin sir na masaya kayo na nung natapos yung lindol, bumalik agad yung SM Foundation dito para i-repair yung building na tinayo nila. Hindi sila nakalimot, gano'n. Ako po, sir, nung kasagsagan ng lindol, isa po akong SPTA president dito ngayon. At tapos, pag nung kasagsagan ng lindol, hindi po kami ininiwan ng SM. Pupunta agad sila dito. Pagkatapos ng lindol, pumunta sila dito at may nakikita silang maliit lang na nire-repair nila kaagad. Salamat. Salamat, SM. Salamat, maraming salamat po SM sa Pag-alaga sa pag-alaga sa ating mga kabataan na sa umabot. Saan na umabot Umabot. ay maabot ko. Sa umabot pohon ba? Ano yung Tagalog nito? Sa umabot pohon. Napaparating. Okay. Sa parating na araw, yung mga bata na nag-aaral dito sa SM Foundation building, ay dito po natin alam na isa pala sila sa mga maglilingkod sa ating bayan. Soon. Salamat SM. Thank you so much, sir. Ganda. Sir, pakilala, pahay ka lang kayo, sir, ha? Okay. Ano pong pangalan niyo, sir? Tsaka po, sir? Ano pong tinuturo niyo po? Teacher, ano po? Okay, sige po. Magandang umaga po sa Pahay po, sir. lahat. Ako po ay si Teacher Pilinar P. Traya. Ako po ay isang ikaapat na baitang na guro sa Hugan Elementary School. Ako po ay kasalukuyang nagtuturo ng EPP, Edukasyong Pantahan at Pagkabuhaya, at saka po ng Mathematics sa ikaapat na baitang po. Sir, how was the learning environment improved? Malaki po yung improvement pagkatapos ng rehabilitasyon. Naging maaliwalas po yung classroom at saka naging malinis. So kita po natin sa mga bata na masaya silang pumasok kasi yung classroom nila maganda, bagong pintura, tapos safe po at saka ligtas, yun po pinaka-importante. Masyadong, nung hindi pa siya naayos, maraming mga bagay na nakahadlang. Pagkatapos ng rehabilitasyon ay naging ligtas na po at saka malinis ang ating classroom. Ano pong nagbago sa pagtuturo niyo po simula nung na-rehabilitate? Ay meron pong malaking pinagbago kasi mas naging produktibo po ang ating pagtuturo. Naging masigasig tayo sa pagtuturo kasi nga yung classroom natin is conducive, maliwalas, at safety. So wala na tayong iniisip na iba sa ating classroom kasi andyan yung classroom ready na. So focus na tayo sa pagtuturo at malaki hong ang pinagbago ng ganoon pong klaseng classroom. Malaki yung epekto. Yung sir, yung susi. Okay. Tapos, sa mga estudyante, sir, ano pong nakita niyo pagbabago sa kanila? Ay malaki po yung pagbabago sa mga mag-aaral kasi pagkatapos ng rehabilitasyon, naging maaliwalas po lahat at naging masigla po sila. At araw-araw silang pumapasok, hindi na sila lumiliban ng klase kasi nga maganda na yung classroom. So naging produktibo din sila sa mga aktibidad sa lahat ng subject. Kasi po hindi lang ako ng teacher nagtuturo, marami po kami. So iba't ibang teacher pero yung mga bata andyan pa rin po at saka laging masigla sa pakikinig sa ating klase. Okay lang sasabihin niyo na yung mga bata sila, hindi na rin sila kinakabahan kasi baka magbubuo yung building o Tama po yun kasi yung pagkatapos ng malakas na lindol, hindi po sila kampante kasi may maraming crack na po yung wall ng classroom. Pero pagkatapos po ng rehabilitasyon, wala po silang nakitang crack at safety na po sila. In fact nga, may isang bata nga nagsasabi, ang ganda ng classroom dito, maliwalas.
tapos wala na yung mga crack-crack. So, willing na sila pumasok po araw-araw. Bakit po importante na alam yung safe ang isang classroom? Kasi po, para po makapokus tayo sa pag-aaral. Importante. Importante po kasi, Sorry po, sir. Minsan, importante po na safe ang isang classroom dahil okay. Okay. One step backward. Okay, ana. Okay. go. Importante pong safe ang isang classroom kasi po, ang mga mag-aaral po, ang iniisip na lang nila ay kapakanan sa kanilang pag-aaral. Hindi na po sila nag-iisip kung ligtas ba sila o hindi kasi nga yung classroom ay safe na lugar para sa kanila. So instead of nag-iisip sila kung sila ba iligtas o hindi, nakapokus na lang sila sa kanilang pag-aaral. Kasi po yung classroom, hindi na po delikado. Mas safe na po sila at saka po maliwalas, mahangin at yun po nakapagbibigay ng kagandahan po sa pag-aaral araw-araw. Sa inyo po bilang guro, at kaya po importante na alam yung safe yung classroom para sa mag-aaral. Bilang po isang guro, importante po talaga na safe yung classroom kasi nga po, yun po talaga yung una nating layunin. Hindi lang po ang pagtuturo, kundi unang-una talaga is yung safety po ng mga bata. Pag safe yung classroom, safe din po yung mga bata, focus tayo sa pagtuturo, so wala na pong ibang iisip yung guro kasi po ligtas na po. Kasi ang classroom matibay, bagong rehabilitasyon. So maraming salamat po sa SM Foundation. Yun po talaga ang aming pinagsasalamatan at taos puso po kaming nagpapasalamat. In behalf of our Hugan Elementary School, kami po ay taos pusong nagpapasalamat sa SM Foundation at magandang araw. What gives you hope po when you look at your students? Marami pong nakakita ko sa kanila, yung araw-araw silang pumapasok at araw-araw sila ay matyagang nag-aaral sa kanilang mga iba't ibang asignatura. So nakaka-inspire po yung mga bata kasi willing silang pumasok at willing silang matuto. At isa po doon ang na natulungan talaga po ng matindi mga bata dahil po meron silang bagong rehabilitate na classroom, malinis na classroom, at saka po hindi na sila nag-iisip ng kanilang seguridad, hindi na sila nag-iisip kung nasa peligro sila. So nagbibigay po sa amin ng magandang pag-asa po yun kasi yung mga kabataan po natin ay sharing mga pag-asa ng ating kinabukasan. So pag ang mga bata ay masayang natututo at masigasig na natututo, nakapagbibigay po sa atin ng pag-asa at kasiyahan po. Sir, kwento nyo na may nangyari, ba ng lumindol? Apo. Kwento nyo lang anong oras, tapos anong pumasok sa isip niyo po nun. Maganda na sir, after nung parang kwento nyo, pagkatapos ng lindol, iniisip ko paano yung classroom ko, parang gano'n, Okay. iniisip ko rin yung mga estudyante ko. Parang gano'n. Sige. Sige, yung indoor kasi, Bilan na atras po. okay, tusog. Last, huling taon po yun 2025. Saka biglang, yung lindol kasi, kagabi yun. Sa gabi ng na nangyari. Kinabukasan, pumunta kami rito at tinignan namin yung classroom. So, lungkot na lungkot kami kasi nakita namin ang daming crack. At saka mga magulang din mga bata, iniisip na yung kaligtasan ng mga bata. So, malaking lungkot po aming nadarama kasi paano na lang yung aming klase. Kasi yung mga bata, hirap pumasok kasi yung seguridad nila yung kanilang inuuna. Ngunit, pagkatapos po ng rehabilitasyon, yun po, malaki po aming pasasalamat dahil uli po, naging matibay na po yung classroom. Lahat ng crack po, hindi na nawala na. So, naging matibay na po yung establishment. At pagkatapos nun, lahat ng mga bata ay masiyahin na pong pumasok sa klase araw-araw. Hindi na po kagaya nung lindol na nangyari. Pagkatapos nun, wala nang pumapasok Nag-module kami nun Module. Tapos, yung mga magulang, ayaw din nilang papasokin yung mga bata kasi hindi natin alam kailan magaganap yung lindol. Ngunit, after nun, pagkatapos nung nangyari, after that, yung mga magulang din, pakita na yung classroom na okay na, wala nang crack, ayos na po lahat. So, pinapasok na po nila yung mga bata kasi kampante na sila sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Pero ka na sabihin nyo, after nung lindol,
agad nangamusta yung SM. Okay. Kung anong kalagayan. Tapos agad silang bumalik. Okay. Sige po. After nung lindol po, yung SM agad na sinuri yung classroom. Tinignan nila yung mga crack, yung sa likod, sa kisame, maraming may sira sa kisame, sa bubong, may sira din, saka po sa wall, may sira din. So, sinuri nila agad, pumunta sila dito at pagkatapos, naggawa ng kami ng report sa aming principal at amin pong isinamite sa SM Foundation. Pagkatapos po noon at agad naman pong responde ang SM Foundation at noon niya nag-usap kami dito at yung plano na i-rehabilitate after na po ng lindol. At saka po nangyari na po yun at natapos na din ang rehabilitasyon at yun na po, nakatapos at na turnover na. Then malaking tulong po talaga yung kagandahan ng classroom at saka ligtas na classroom sa ating paralan. Thank you message na lang, sir. SM Foundation. Thank you message. Sige po. SM Foundation, so malaki ang aming pasasalamat at taos puso pa kaming nagpapasalamat in behalf of our school, sa aming punong guro, Ma'am Pe Baladhay, at sa lahat ng mga guro dito sa Hogan Elementary School. Kami po ay taos pusong nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Kasi po hindi lang kayo nagtanim ng building, hindi lang kayo nagtanim ng building dito. Pagkatapos yung tinanim yung building ay talagang ni-nurture yung building. Binigyan nyo ng maintenance. Kumbaga sa tanim pa, diniligan nyo talaga para tumubo. So palaki ang pasasalamat namin at salamat sa iyong suporta. At kami po ay nagnanais na marami pang pakikipagtulungan ng SM Foundation at ng Hogan Elementary School ang magaganap. At yun po talaga, salamat ng marami SM Foundation. So, sir, paulit yung sabi yung pinanim namin. Okay. Sige. Sige. SM Foundation, kasi po, hindi lang kayo nagtanim parang nagtanim kayo ng puno dito sa eskwelahan. Pagkatapos yung tinanim, para yung classroom, may tinanim nyo dito. Pagkatapos yung tinanim yung puno, minintain nyo, diniligan, inayos. Okay, sige. Sir, parang hindi lang kayo nagtanim ng Puno. dito sa paaralan namin. Ay lang alam. Hindi lang kayo nagtanim ng building dito. Inalagaan nyo pa. Okay, sige. Bago dito. Hindi lang kayo nagtanim ng puno dito, ngunit building, sorry. Okay. Hindi lang kayo nagtanim ng building dito, inalagaan nyo pa pagkatapos, diniligan, minintain para maayos ang classroom ng mga bata. Sir, dagdag lang natin. Parang halaman, sabihin nyo. Okay po, sige. SM Foundation, salamat. Kasi parang halaman, hindi lang kayo nagtanim dito ng building. Okay, sige. SM Foundation, maraming salamat po. Kasi hindi lang kayo nagtanim ng building dito na parang halaman na yung tinanim, yung diniligan, pinatubo ng maayos. Para yung building kasi diniligan nyo, minintain nyo, nirepaint nyo, nirepair. So malaking tulong po sa amin yung ginawa nyo. Maraming salamat po ulit, SM Foundation. Hirap maging artista. Principal, pakilala po kayo. Tsaka po, ano po yung designation nyo po? Okay. Ako po ay si Ginang Fe Baladhay, Principal 2 of Hogan Elementary School. What did this school building mean to your community when it was first donated? Nandito na po ba kayo ng principal? Yeah. Nandito na po ako noon. Tingin po kayo sa akin. Kaya yung school para sa akin ay parang hope talaga para sa mga kabataan. Wala po. Okay. Kasi ito'y nagbibigay sa kanila ng mga matutuloy or ma-achieve ng kanilang mga dreams as learners. Pwede niyo po principal nung paano po yung nangyari dati 2016 nung dinonate po ito. Kwento niyo lang po yun. Yung 2016? Apo, pwede niyo po 2016 na-donate po sa amin po school, ganyan. Okay, so I was assigned here last 2016 and I was so happy na talaga ang beneficiary ang Hogan Elementary School sa
construct ng building. Ang nagagalakan talaga ako noon kasi mahirap talaga ang mga classroom dito, walang classroom, kulang ang classroom namin noon sa 2016. Kailan po kayo pumasok dito? 2015, Yeah. So, second year niyo po yun. first year. Sige, kwento niyo po na first year ko as a principal, doon na itong building. Parang ganun po yung narrative na. Okay. So, nung na-assign ako dito, pag mga bandang September, na-assign ako dito last 2015. And when I was assigned here, kulang talaga ang classrooms. May shortage na classroom. Pero unexpectedly, I'm so happy that Hogan Elementary School is benefited as one of the beneficiaries for school building. That's why it was contracted in the 2016. So at least our classroom shortage at that time will be solved. I'm so happy for that. Okay. So, what challenges did your school face before the building was donated? So, No. may shortage, ganyan. Siguro maganda po ikwento niyo po na ilan po yung mga students na nagpapalitan sa isang. Okay, so my challenge for that time when there's no building or there's a shortage of building was that the students really can have their classes at the school gym. And some of them have nagpapalitan ng classroom. 2 klase sa isang classroom at the time. And then, we even resolved to have shifting of classes. There's morning class and then afternoon classes. So, ano po yung nagbago after niyo po ma-receive yung bago building? Yeah, after we have received the new building, after the construction of this SM building, of course, there's a change. A change why the pupils or the learners have their own classrooms. Those who were out in our school gym were in this 2-story 4-classroom building. And this made them more comfortable that they're already housed in a standard classroom like this today. So, how has the school benefited po over the years? Of course, the school was benefited for thousands of years, not only for hundreds, but thousands of learners was benefited in this building since 2015 because they were able to have their classes here, seated here comfortably with this classroom. They can learn more also through the teachers. They can teach effectively because they're having a classroom, and most especially the learning will take place among them. Okay, they will not be bothered anymore for shortage of classroom, no desk like that. So, ano po yung naging impact nito sa mga estudyante and sa community po na nasasakupan ng Google? Of course, a positive impact for all of them, the learners, and of course, the community, especially the parents. They're so happy when they have seen that their children have already classrooms for them to conduct their classes, to have their classes. Big impact for them. Okay po. Nung lumindol naman po tayo. So, nung time po nung lumindol, kwento niyo po kung ano po yung nangyari. Kumbaga, ano po yung naisip niyo nung lumindol, ganyan. Anong oras po yun nung naramdaman niyo yung lindol. Siguro bagay din niyo na lang po ang naisip niyo po yung mga estudyante, yung school niyo po, naisip niyo po. Okay, yung nagkaroon ng earthquake dito sa lugar namin, dito sa especially sa Consolacion, talaga natatakot kami. Ano na mangyari sa building namin? So pero still in my hoping that everything will be fine to all of us, especially the internal stakeholders of Hogan Elementary School. Might be Lord, we are just praying. I told them I will just pray everything will be okay. Yeah, the building will still be okay to all of us. So, we are hoping that one. Ma'am, nabanggit nyo kanina yung sa unang question ko, parang 15 second po.
ito po yung second home ko. Second home? Opo. Okay. School, diba? Mm. Maganda po para sabihin nyo, nung lumindol po, naisip nyo kung paano na yung second home ko, which is yung school. Okay. So maganda mabagin nyo yung second home para ma-incorporate po natin. Okay. Ready, Okay. take two. 1, 2, 3. Sagit tong karon na sila o sagit i-question ni mo sir. Yung earthquake po, kwento nyo lang po yung pangyayari. Okay. Naisip nyo, huwag nyo po muna kayo magsabi na sa stakeholders, kanya. Doon tayo sa rin. Okay. Yung nangyari ang lindol noon, talaga natakot kami kung anong gagawin namin kasi paano na yung mga bata dito sa paaralan, lalo na yung naghakandak ng classes dito sa building na to, sa SM building. So, ang natandaan ko noon, takot na takot, pero nag-hope pa rin kami, meron pa kaming nag-asa pa rin kami na walang mangyari, na makakasama sa mga bata. Yun lang ang naisip ko noon nang nagkaroon ng lindol. Pero salamat naman, hindi naman masyado wala naman masyadong distraction sa building noon sa nangyari ang lindol. Kahit na mayroon lang konti, pero mas mahanapan pa rin ng solusyon. So, paano po nag-continue operation ng school after po? O kahit na pagkatapos ng lindol, nagko-continue pa rin ang classes namin. So naghanap kami ng mga classroom na para kagaya sa LR. Yung LR walang mga bata na nagklaklase doon. So ginamit muna namin yung LR para ang iba mahaw sa LR. Then doon sa ibang room pa rin na noon hindi na namin nagamit dahil sa merong dapat i-repair, pero yun din ang ginamit pansamantala namin para there will be a learning continuity despite of the incident that took place. So, dito po sa konsolusyon, after po ng lindol, pinayagan pa rin po mag-klase sa mga... Meron kaming mag-modular lang. Pero may pizza kung kailan dapat magklase at kailan hindi. Parang may isang linggo na walang klase noon. Pero pagkatapos, ganun pa rin ang nangyari. Kasi kailangan pa rin mag-focus kung ano ang i-assess anong building ang may distraction. So, ano pong naramdaman nyo nung dumating na po yung SM Foundation para i-rehabilitate po ito? So happy. I'm really happy that at last, our dreams or yung namin, gusto namin. Ha? Oh, okay. I was happy that SM Foundation. Okay. I was so happy that SM Foundation attended our problem because as we have seen, when I have seen in front of the SM building, there is a crack. But then, when one of the personnel of SM Foundation visited in our school, I presented the crack area of this building. But then I so happy because it did not reach to 1 year, but immediately they responded right away for the problem that we have experienced in cracking of the column of this building. What do you hope future students will experience in these classrooms? We hope that the learning of our pupils, of our learners will continue. They can acquire knowledge, skills, and values as the teacher also can teach them effectively, can deliver the learning and teaching process effectively. So, bakit po importante na tuloy-tuloy pa rin po yung klase? Importante yun kasi yun ang dream ng mga bata eh. At then, sa ating naman sa DepEd order, nga there should be no pupils left behind and everyone is entitled for an education for all. That's why
I'm so happy for that. Sabi po, importante na tuloy-tuloy ang klase. Yeah. Mm-mm. Yeah. Sabihin niyo po, importante na tuloy-tuloy ang klase. Importante rin na tuloy-tuloy ang klase para makamit ng mga kabataan ang kanilang mga pangarap sa buhay. Okay lang po pabanggit po na parang yung Lesson Foundation is bumalik sila, hindi po kayo nakalimutan. Despite na ilang taon na po ito na rin na bigay sa inyo. Of course. Okay, okay na okay. Di ba, sabihin niyo po yun, na parang bumalik po sila dito, kahit 2016 pa, ilang taon na nakalipas, 10 years po, ano? Mm-mm. Sabihin kahit 10 taon na nakalipas, ang binigay po itong building, bumalik po sila para kamustahin po kami at tulungan. Okay. Galak na may pasalamat sa SM Foundation kasi sino bang mag-dream na babalik talaga ang SM since 2016 na donate ang building na to, pero yun talaga ang nagugustuhan ko sa SM Foundation kasi nag-assist talaga sila sa lahat ng mga donated building nila kung ano na nangyari. So ganoon talaga sila ka-concerned sa lahat ng mga building na dinonate nila sa bawat paaralan siguro. Thank you, message na lang po sa SM Foundation. Kinuha ko. Okay, para sa SM Foundation, and on behalf of Hogan Elementary School teaching staff, to our learners, parents, and all the stakeholders, our gratitude to SM Foundation for this benefit, for the donation of school building, and also for the the repair for this building. Thank you so much, SM Foundation, and hoping for a more partnership forward. Till today, forward. Thank you po, Principal. Sabi mo nga hindi sana, Reggie, pangalan, tsaka anong grade ka na? 1, 2, 3, go! Ako po si Zack Zion E. Fernandez at ako ay grade 6 na. Zach, kaya ka lang tingin ha? Ano yung pinakagusto mo sa school, sa pagpapasok mo sa school? Ano yung saan ka masaya? Gusto ko po pumasok sa school kasi gusto ko pong makita ang aking guro at aking mga kaklase. Yan, Zach. Magkano, Zach, nasagot ka sa formal. Parang gusto mo sagot mo, paborito ko po sa school, yung yung mga kulito namin, mga klase ko. Ano lang, nagkikwento lang ba? Hindi yung formal na sagot. Pakiulit po, like. Parang, ang paborito ko po sa school, yung yung kulitan po namin ng mga klase. Parang gano'n. Parang kikwentuhan lang tayo. Ready? 1, 2, 3, go! Paborito ko nung pakiulit po. Like, Paborito ko na, hindi, huwag ulitin. Sabi ka ng sarili mo. paborito ko po pumasok kasi gusto ko makita yung mga kaklase ko at yung mga guro ko at gusto ko po magsulat palagi. Tayo ka lang tingin. Tapos, sa classroom mo, ano yung pinaka nagustuhan mo sa classroom? Sa classroom, gusto ko naman magsulat at kumain. Yung classroom mismo, kunyari. Yung classroom po namin maganda. Kasi maliwanag po. Nakapag-aral po ako mabuti. Ang gusto ko po sa school ay Classroom lang. classroom pala. Ang gusto ko po sa classroom ay like Maliwanag. ang gusto ko po sa classroom ay dahil mailawanan tapos sobrang liwanag po at Di ba liwanag lang sabi mo kung sobrang liwanag? sobrang Ang pinakagusto ko sa classroom namin marami. ay maliwanag, tapos mahangin po, nakapag-aral po ako mabuti. Ready? 1, 2, 3, go! Ang pinakagusto ko sa classroom Oo, ulit.
Ang pinakagusto ko sa classroom namin ay maliwanag at gusto ko pa magsulat, ganyan. Ganyan po. Anong pangarap mo balang araw? Ha? Anong pangarap mo balang araw? Ang pangarap ko po ay maging IT kasi gusto ko maging IT ay gusto ko mag ma ano po ang Tagalog ng learn? Like learn? Matuto. Matuto. Ang gusto ko balang araw ay maging IT kasi gusto ko matuto mag-coding at mag-type. Like that. So, nung natapos, di ba lumindol sa dito? Oh. Ready? 1, 2, 3, go. Pagtapos ng lindol, wait lang. Like, kuwan ba? Like, katong, yung wala pang klase. Like, pagkatapos nung Babalik lindol. ka na dito sa building. Ay. Ano sasabihin ko nung una? Yung tanong ko sa'yo, parang anong pakiramdam na bumalik ka na dito matapos yung lindol? Ang pakiramdam ko po nung bumalik ako dito sa mga classroom namin kasi ay natatakot po ako baka lumindol ulit, like baka afterquake like that. Kasi natatakot lang po kasi baka lumindol ulit tapos makuhan kami ng classroom, mga building like that. Oh. Tapos, nung nawalan ka ng pasok, ano yung pinaka-na-miss mo dito? Di ba modular kayo? Yes po. Ano yung pinaka-na-miss mo dito sa school mo, nung nasa bahay ka na? Pinaka-na-miss ko po dito sa classroom ng mga paaralan ay magsulat, makipagkwentuhan sa mga classmate ko. Ulit. Nung na-miss ko dito sa school, nung naka-modular class kami, tapos tutong pa niya siya. Magsulat, magkwentuhan. Nung na-miss ko dito sa paaralan ay Nung modular class kami. nung modular class kami. Oh. Go. Ano yun? Ano yun? Kasi parang Na-miss? sagot mo, Ah, na-miss ko dito nung nasa bahay lang ako. Diba, modular class yun, nasa bahay ka. yes po. Sabihin mo, na-miss ko dito sa school nung nasa modular class kami, ay magsulat, makipag-usap sa mga gano'n. Ang na-miss ko po dito sa paaralan nung modular class kami ay magsulat, makipagkwentuhan sa mga classmate ko, tapos matuto. Yun na po. Tapos, Yun na po. ngayon na nagawa niyo yung classroom niyo, di ba, ginawa niyo sa foundation ko. Ano yung pinaka-nagustuhan mo? Ang nagustuhan ko ay yung bagong pintal, mga bagong simento pa lang, tapos paglilinis, at sobrang, anong Tagalog ng clean? Malinis. Malinis pala. Pwede ka na mag-Taglish kung nahirapan ka. Or English pwede rin. Go. Ano po yung first line? Nakalimutan ko Hindi, kasi. sabi mo, sabi mo na salamat po SM Foundation kasi inayos niyo yung building namin. Tapos sabi mo, ngayon po, bago yung pintura niya, tapos malinis na po siya. Mas gusto ko na po mag-aral ngayon. Go. Salamat po SM Foundation sa bagong pintura na classroom namin, sa lahat ng classroom dyan. Tapos matututo na po ako ng maayos kasi bago na po yung mga classroom namin. Ano po? Tapos, didugtong mo na lang sabihin mo, at alam ko po ngayon na safe na ako dahil inayos niyo po yung building namin. Sabihin mo na lang, at alam ko po na safe na ako, ay safe na kami dahil inayos niyo po yung building namin. At alam namin, At alam po namin na safe kami. At alam po namin na safe kami at aming mga classroom. Sabi mo, at alam ko po ngayon na safe na po kami dahil inayos niyo po yung building namin. At alam po namin na safe na kami kasi inayos niyo yung
aming classroom at lahat ng classroom. Lahat ng classroom. Tapos, sa tingin mo ba itong paaralan mo matutulungan ka maabot yung mga pangarap? Bakit? Yes po, matutulungan po kami ng aming pag-aaral kasi pag hindi kami nakapag-aral at pinili namin ang diskarte, pwede naman piliin ang diskarte pag may utak ka naman na pag business-minded ikaw, tapos Sabihin mo na lang, sabihin mo na lang na itong school po ay tinuturuan kami makamit ang aming mga pangarap. kasi itong school namin ay tinutulungan kaming maabot ang mga pangarap namin at matuto sa lahat ng gawain. Tapos, sabihin ko na lang, kwento mo sabihin mo, nung lindol, kinabahan ako kasi akala ko yung mga building namin nawasak na. Pwede mo na lang sinabi. Nung lindol na... Ha? Nung lindol, kinabahan ako kasi akala ko yung mga building namin nawasak na. Nung lindol, kinabahan po ako kasi baka nawasak na yung building namin. Tapos, sabihin mo, pero nung nalaman ko na buo pa siya, natuwa po ako. Pero nung nalaman ako na buo pa siya, natawa ako. Tapos, sabihin mo, salamat po SM Foundation kasi binalikan niyo po kami dito. Salamat po SM Foundation kasi binalikan niyo po kami. Ngayon, dito. Well, Salamat po SM Foundation kasi binalikan niyo po kami dito. sa bawat. Di ba? Doon, Tico. Salamat po SM Foundation kasi binalikan niyo kami dito. Tapos, sabihin mo, ngayon po, safe na po kami. Ngayon, safe na po kami sa lahat ng lindol. Okay ba yun? Okay. Oo, yun. Kasi i-edit naman natin yun. Sabihin mo, salamat po kasi hindi po kayo nakalimot. Salamat po kasi hindi kayo nakalimot sa amin. Tapos, yun na, last na. Sabihin mo, nung modular class po namin, na-miss ko pong pumasok. Nung modular class kami, gusto ko pong pumasok. Kaso bawal po dahil sa lindol. Kaso bawal po dahil sa lindol. Tapos, pero buti na lang bumalik yung pumunta yung SM Foundation para gawin yung building. Huh? I-repair ba? Repair. Di ba bumalik sila, i-repair yung building. Like, pakiulit ng first line at last line. Sabi mo na lang na, pero bumalik ang SM Foundation para i-repair ang building. Pero bumalik ang SM Foundation para i-repair ang building. Kaya nakapasok na po kami. Kaya nakapasok na po kami. Okay na, thank you. Ito po.